Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Mark, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Carlos. Ang edad ko po ay 47 na at nakatira dito sa North Caloocan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na minsang nagbakasyon kami sa probinsya ng aking ina. Naganapang pangyayaring ito taong 1989 sa lugar ng Negros. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar kung saan po naganap ang pangyayaring ito, bilang respeto na rin sa mga taong naninirahan dito. Itong mga panahong ito, Sir Mark, ay nasa edad 15 taon na ako at kasalukuyang nagbabakasyon ako kasama ang aking mga magulang sa probinsya ng Negros. Kaunting pagpapaliwanag ko lamang po sa purok kung saan nakatira ang mga magulang ng aking ina. Ang bahay po nila ay nasa liblib na baryo pa ng mga panahong ito. May malawak na palayan rin silang pag-aari at may mga alagang kalabaw, pato, manok at bibe. Habang bumabiyahe pa nga kami ng aking mga magulang, ay panay na ang pagkikwento ng aking inang maganda umano sa kanilang probinsya. Tahimik, masarap ang simoy ng hangin at presko ang mga pagkain, gaya ng mga gulay. Nako anak, paniguradong magugustuhan mo roon anak. Alam ko namang mahilig ka sa mga preskong gulay, kaya tamang-tama ang pagbabakasyon natin. Wika pa ng aking ina. Talaga po, Nay? Masayang sambit ko. Tumango naman siya at sinabi niyang marami rin umanong pananim na mga prutas ang kanyang mga magulang. Kaya naman, labis ang tuwang nararamdaman ko sa kadahilanang yun pa lang ang unang pagkakataong makapagbakasyon sa lugar ng aking ina. Sa paglipas nga ng mga oras ay nakarating na kami sa probinsya ng aking ina. Nang naroroon na kami sa kanilang purok ay labis-labis ang sayang nadarama ng kanyang mga magulang. Dahil matagal na panahon na ring hindi nakakadalaw si nanay sa mga ito. Mabuti naman at nakapagbakasyon kayo rito sa atin anak. Ang tagal mo nang hindi nakakadalaw eh. Rinig kong wika ni Lola Trinidad, ang ina ni nanay. Kaagad na kaming pinapasok ni Lola Trinidad para mapaghainan ng pagkain at makapagpahinga rin. Mahaba kasi ang binahe namin, kung kaya't pagod na pagod talaga kami at nanlalanta pa. Habang nag-aasikaso nga si Lola Trinidad at si Lolo Badong, ay panay naman ang pagkwekwentuhan nila ng aking mga magulang at pangangamusta. Samantalang ako'y tahimik lamang na nakaupo kasama ang dalawa ko pang kapatid. Habang nakaupo nga ako sa gilid ng upuang malapit sa pintuan, may nasipat akong matandang babaeng nakatayo sa labas ng bakuran. Habang sinisipat ko ang matanda ay nakaramdam ako ng pagkahilo, lalo na noong masilayan ko itong panay ang pagbuka ng bunganga at parabang mayroong sinasabi. Subalit hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi, sapagkat hindi ko naman naririnig dahil nasa labas ito ng bakuran nakatayo at ako naman ay nasa loob lang ng bahay. Isang tapik sa balikat ang nagpabalik sa aking ulirat. At nung lingunin ko nga ang taong tumapik sa akin, ay nakita kong ang mga magulang ko pala ito. Ayos ka lang ba anak? Namumutla ka? Pag-aalalang tanong ng aking ina. Samantalang ang aking ama naman ay nakatingin sa gawi kung saan ako nakatingin kanina. Sino ba ang tinitignan mo sa labas ng bahay anak? Kanina ka pa namin tinatawag, ni hindi mo man lang kami narinig. Tanong pa ng aking ama. May nakita kasi akong matanda sa labas kanina tay eh. Panimulang wika ko. Matanda? Sinong matanda? Saka wala naman kaming nakikitang matanda sa labas ng bahay. Ani pa ng aking ina. Nung ituturo ko na sana ang matanda sa labas ng bakurang nakatayo,
Nang sa pagbalik ko ng tingin ay bigla na lamang nawala yun na parang bula. Napatanong pa ako sa aking isipan kung nasaan ang matanda. Gayong nakita ko pa lamang itong nakatayo kanina sa labas ng bakuran. Hay nako anak, ang mas mabuti pa magpahinga ka na muna doon sa kwarto. Kayo ng mga kapatid mo at marahil ay pagod lamang yung nararamdaman mo. Kaya kung ano-ano ang nakikita mo dyan sa labas ng bahay. Wika pa ng aking ina. Tumango na lamang ako at inihatid na nga kami ni nanay sa loob ng silid tulugan. Nang makapasok na ako ay nahiga na nga ako at di katagalan ay nakatulog na ako ng mahimbing. Kinabukasan ay nadatnan ko si Tio Doming na paalis na. Nakasuot ito ng pangtrabaho at may bitbit na salakot. Tio Doming, saan ka pupunta? Tanong ko sa kanya. Magpapastol lang kalabaw. Tinanghali na kasi ako ng gising. Kaya ngayon pa lamang ako makakapagpastol lang kalabaw. Tugon niya sa akin. Sinabi ko sa kanyang sasama ako sa pupuntahan niya. Gusto ko ring makita kung paano siya magpastol lang kalabaw. Ganun ba? O sige, walang problema. Kaya lang magpaalam ka muna sa mga magulang mo. Wika pa ng tiyuhin ko. Natuwa naman ako sa narinig at agaran na nga akong pumunta sa aking ina para magpaalam. Noong una ay ayaw pa akong payagan ng aking ina at ng aking ama dahil baka daw mapano ako sa daanan. Baka mamaya ay may matapakan akong ahas o kaya ay may makasalubong kaming mga mababangis na hayop sa daanan ni Tio Doming. May dadaanan kasi kaming talahiban at mga nagtataasang puno bago makarating sa palayan kung saan nagpapastol ang aking tiyuhin. Ay nako, hayaan mo na yung anak mo, Mila. Gustong gusto talagang sumama sa tiyuhin niya. Kaya hayaan mo na. Wika pa ni Lola Trinidad. Aba nay, mamaya kung mapano yung anak ko sa daanan. Baka makaligtaan pa ni Doming at maging abala siya sa pagpapastol. Mabuti kung iisang kalabaw lang ang dadalhin niya. Reklamo ng aking ina. Sus, malaki na yung anak mo. Hindi na bata kaya hayaan mong maranasan niya naman ang buhay probinsya. Isa pa para hindi yan maburyo dito sa bahay. Dagdag pang wika ni Lolo Badong. Wala nang nagawa pa ang aking ina, kundi ang payagan na lamang ako nitong sumama sa aking tiyuhin na magpastol lang mga kalabaw. Ngunit kabilin-bilinan ng aking ina na wag akong lalayo sa tabi ni Tio Doming. O siya, sige na. Magbihis ka ng damit doon na may mataas na manggas. Wika pa ng aking ina. Labis-labis naman ang tuwang nararamdaman ko dahil ito pa lang ang unang pagkakataong makasakay ako ng kalabaw. Nang makaalis na nga kami ni Tio Doming ay halos hindi ako magkamayaw sa pagsakay ng kalabaw. Gawa ng kamuntikan pa akong mahulog. Mabuti na lamang at alerto ang aking tiyuhin. Pagkarating nga namin sa palayan ay nakaramdam ako ng kaginhawaan. Gawa ng napaka-presko ng hangin at napakalawak tignan ng buong paligid. Nang matapos na nga kaming magpastol ay umuwi na kami sa bahay. Oh, bukas ulit ha? Magpapastol ulit tayo ng mga kalabaw. Masayang wika pa ni Tio Doming sa akin. Sige po, Chong. Masaya kong tugon sa kanya. Bago pa ako maligo, ay sinabi niyang madaling araw umano kami magpapastol. Kaya gumising ako ng maaga para makasama sa kanya. Tumango naman ako at sinabihan ko siyang gigising ako ng maaga bukas para makasama ako. Kinabukasan, pasado 3:00 ng madaling araw nang magising ako at ang aking mga magulang. Si Tio Doming naman ay nadatnan ko nang nagkakape ito at naghahanda na para sa pagpapastol ng mga kalabaw. Gising na rin ang aking lola't lolo ng mga oras na yon. Dahil maghahanda rin at magkakape na habang nakikipagkwentuhan sa aking mga magulang. Habang nagkakape nga sila
nang sa bigla na lamang kaming nakarinig ng huni ng wakwak sa paligid. Kaya napatingin si Tiyong sa may balkonahe at nagwiwika ng, "Hoy, umaga na! Umuwi ka na sa inyo. Ano, wala ka bang nabiktima kaya inuumaga ka na?" Narinig naming dahan-dahang humina ang huni ng wakwak. Tapos ay may nasipat si Tio Doming na kakaibang ibon sa labas ng bahay. Wika pa ni Tio Doming, kakaibang uri ng ibon umano ang kanyang nakita. Sapagkat kasinlaki umano ito ng manok na panabong at nagbabaga ang mga mata sa dilim. Napakunot ang aking tiyuhin at sinisipat ng mabuti ang ibong kanyang nakita. Dahil sa baka namamalikmata lamang siya. Dahil sa kuryosidad ko, ay nakikiusyoso na rin ako. Lumapit sa mga itong sinisipat din ang sinasabi ni Tio Doming na nilalang. Noong tuluyan na nga akong nakalapit, Sir Mark, ay ganoon na lamang ang paninindig ng mga balahibo ko. Ramdam na ramdam ko ang pagtayuan at pag-akyatan ng mga balahibo ko patungo sa aking batok. Sa kadahilan ng kitang-kita ko ang napakalaking ibong nakatingin sa gawi namin. "Nay, hindi ibon ang nilalang na yan, kundi isang aswang!" Sigaw pa ni Tio Doming. Nagulat naman ako sa sinabi ng aking tiyuhin dahil sa tanang buhay ko ay hindi pa ako nakaranas at nakakita ng ganoong klaseng nilalang. "Punyemas, akin na ang baril, Nay!" Utos pa ni Tio Doming kay Lola Trinidad. Na agad namang tumalima nang pumasok sa kwarto ni Tio Doming at pagkalabas nga nito ay bit-bit na nito ang iskopetang baril. Pagkaabot ni Lola ng baril sa aking tiyuhin ay nagmadali nang pinaputukan ni Tio Doming ang aswang. Subalit mabilis na nakalipad yun at nagtungo sa puno ng santol na nasa gilid ng bahay. Rinig na rinig namin ang huni ng wakwak at nakakapangilabot nitong pakinggan. "Makita lang kitang aswang ka, talagang hindi kita titigilan hanggat hindi ka mapupuruhan. Tatadtarin kita nitong bala ng baril ng bitbit ko." Sigaw pa ni Tio Doming at akma na sana siyang lalabas ng bahay. Subalit, mabilis siyang pinigilan ni Lolo Badong dahil 3:00 pa lang umano ng madaling araw nun at nasa kalakasang pangangatawan pa ang aswang. Tiyak na kapag lalabas siya at makikipagsagupaan siya sa aswang ng ganoong oras ay matatalo lamang siya dahil wala naman siyang bitbit na pangontra. "Pero Tay, hahayaan mo na lang bang aswangin tayo dito?" Tanong pa ni Tio Doming. "Hayaan mo, at pagsikat na pagsikat ng araw, anak, tutungo ako sa kumpare ko at maghingi ng tulong para magapi ang aswang na yon kung sakali mang babalik pa." Tugon ni Lolo Badong. "Sa ngayon ay maghunos dili ka muna't huminahon dahil walang mapapala ang magpadalos-dalos ng desisyon." Saad pa ni Lolo Badong. Nakita ko namang huminahon si Tio Doming. Samantalang si Nanay naman at si Lola Trinidad ay nagsunog ng goma at itinapon sa labas ng pintuan. "Hintayin mo na lang na sumikat ang araw, anak, bago kayo umalis ni Carlos para magpastol. Mahirap na at baka masundan pa kayo ng aswang papuntang palayan." Uwi ka pa ni Lola. "Sige po, Inay." Mahinang tugon ng aking tiyuhin. Matapos nga ang pangyayaring yon at hindi na namin narinig ang huni ng aswang, nagpatuloy lamang kami sa pagkakape at nagkwentuhan. Ayon pa nga kay Lola Trinidad, marahil ay nalaman nung aswang na may bagong salta sa purok. Mabango kasi umano sa mga aswang ang mga bagong salta, kung kaya't gagawa ng gagawa ang paraan ito para lamang makapangbiktima. Hindi naman ako makapagsalita, kaya nakikinig na lamang ako sa kanilang usapan tungkol sa aswang na sinasabi ni Lola. Sabi pa nga niya siguro'y taga-Karatig Sitio lamang ang aswang na yon, dahil nakaraan lamang ay
May napapabalitang may buntis na inaswang sa Karatig Baryo. Dahil kung doon lamang sa kanilang purok naninirahan ng aswang, tiyak na hindi ito mambibiktima ng kapitbahay. Anong malay natin, Nay? Alam naman nating bagong salta pa lang ang pamilya ni ate dito. Baka hindi napigilan ng aswang ang sariling pagnanais makatikim ng lamang loob ng tao. Kaya bibiktimahin niya ang isa sa pamilya ni ate Mila. Sambit pa ni Tio Doming. Magtigil ka nga riyan, Doming, at baka may makarinig pa sa'yo. Saway ni Lola. Isang araw, kasalukuyang nagpapastol kami ni Tio Doming ng mga kalabaw sa palayan. Nang sa hindi inaasahan, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng mahihinang huni ng wakwak. Sobrang nakakapangilabot at nakakapanindig balahibo. Ang naririnig kong huni ng wakwak na para bang bumubulong na lang yun sa aking tenga. Idagdag pang mag-aalas 4 pa lamang ng madaling araw ng mga oras na yun, Sir Mark. Kung kaya't napakatahimik pa ng buong paligid at may kadiliman pa. Chong, narinig mo ba ang huning yun? Bulong ko sa aking tsuhin. Oo, huwag kang maingay. At magkunwari kang walang naririnig. Maliwanag ba? Kahit na natatakot ako ay tumango na lamang ako sa sinabi ni Tio Doming. Nasabi ko pa nga sa sarili ng mga sandaling yun, sana hindi na lang ako nagpumilit sumama kay Tio Doming. Di sana'y hindi ko maranasang matakot ng ganito kalala. Maya-maya pa'y naramdaman kong hinawakan ni Tio Doming ang kamay at sinabihan akong magmadali ng maglakad at uuwi na kami. Dahil hindi na maganda ang nararamdaman niyang presensya sa buong paligid. Lintik kang aswang ka. Mag-aalas 4 na ng madaling araw nang aaswang ka pa rin. Nagmamatapang na wika ng aking tsuhin sa sarili. Ngunit batid kong ang nasa kaloob-looban niya ay takot na takot ding tulad ko. Pero nilalakasan niya lang ang kanyang loob dahil sa kasama niya ako ng mga oras na yon. At mayayari siya sa aking mga magulang kapag may masamang mangyari sa amin. Habang naglalakad na nga kami ay naramdaman namin ang mga kumakaluskos ang dahon sa gilid ng daanan. Kasabay noon ang mahihinang huni ng wakwak. Kung kaya mas minadali pa namin ang maglakad para sa makarating na kaagad sa bahay. Pakiramdam ko ng mga sandaling yun ay nakalutang na lang ang aking mga paa at hindi na tumatapak sa lupa. Sa kadahilan ng sobrang bilis na ng paglalakad namin ni Tio at halos kalad ka rin na ako nito. Hanggang sa tuluyan na nga kaming tumakbo. Ilang sandali lang ay bigla na lamang kaming napahinto sa pagtakbo nang makarinig kami ng malakas na pagpagaspas ng mga pakpak sa itaas. May naamoy na rin akong kakaibang mabaho na animoy amoy imbornal at nung tumingala nga ako ay doon nanlaki ang aking mga mata at napaatras. Sa kadahilan ng nasilayan ko ang napakalaking ibon na lumilipad sa taas at pabulusok yun sa kinaroroonan namin. Kaagad na akong hinatak ng aking tsuhin at tumakbong papasok sa talahiban. Nang sa ganun ay hindi kami madakot ng aswang na humahabol sa amin. Mabuti na lang at nakapasok kaagad kami sa talahiban bago pa kamuntikang madakot ng naglalakihang mga matutulis na kuko ng aswang. Nang nasa talahiban na nga kami at tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtakbo, binaybay ang gilid ng daanan sa mga talahiban at malalaking puno para hindi umano malito si Tio Doming at mawala papunta sa bahay. Nasipat ko pa ang nilalang na lumilipad sa taas ng mga punong kahoy at hindi makalapit sa amin. Makalipas ang ilang minuto ay tuluyan na kaming nakarating sa bahay. Kaya sa bungad pa lang ng bakuran ay nagsisigaw na kami at humihingi ng tulong. Nay! Tay! Tulong! Hinahabol kami ng aswang! Sigaw ko pa sa aking mga magulang. Sakto namang gising na ang mga taong nasa loob ng bahay.
Kaya kumuha kaagad ng baril na dibomba ang aking ama at pinaputukan ng malaking ibong papalapit sa amin. Nang matamaan ng nilalang ay umangil ito ng napakalakas bago lumipad palayo. Kaagad naman kaming pinapasok sa loob ng bahay. Puro sugat-sugat na ang mga paa ng aking tiyuhin at maging ako ay may mga sugat na rin. Yan na nga bang sinasabi ko? Sa susunod nga ay huwag ka nang sumamang bata ka? Paano na lang kung napahamak kayo ha? Galit na wika ni nanay. Tahimik lang naman kami ni Tio Doming habang ginagamot ni Lola Trinidad ang mga sugat. Dahil sa hindi pa rin ako makapaniwalang maranasan ko ang habulin ng aswang. Maging si Tio Doming din ay ngayon niya palang raw umano naranasang habulin ng aswang. Simula nang maranasan namin ni Tio Doming ang pangyayaring yun, Sir Mark, ay hindi na ako pinayagan pa ng aking inang sumama dito kapag nagpapastol ng kalabaw. Nabalitaan din naming may matandang namatay sa Karatig Baryo. At ayon pa nga kay Lolo Badong, pakiwari niya ay yun ang aswang na nabaril ni tatay. Sapagkat yung dibombang baril na ginamit ni tatay ay baril yun ng kaibigan niyang albularyong ipinahiram sa kanya noong sabihin niya ritong inaaswang kami. Kaya naman kumpirmadong ito ang aswang dahil ang naging dahilan sa pagkamatay ng matandang babae ay tama ng baril sa dibdib. Ngunit nung suriin ng mga pulis ay wala silang makitang bala sa katawan ng matanda. Kaya hindi nila matukoy kung sino ang may pakana. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Mark. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli. Mga kasandata, maraming salamat po sa pakikinig ng story natin. Sana po nagustuhan ninyo. Bago matapos tong video, mag-shoutout po ulit. Shoutout po kay May Cleo Javier, kay Gladys Padregano, kay Christine Kyle Maximo, shoutout kay Mary Santos, shoutout din po kay Jason Manalo, kay Carmel Tumimbang, at last shoutout po kay Ma'am Iraiza Miguel. Hanggang doon lang po ulit mga kasandata. Muli, ako po si Mark, ang inyong narrator. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na mga kwento. Maraming salamat.